Sinubukan kong pakainin ng balot si Hapon. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Habang naglilinis ako ng bahay namin, ay biglang may nag-doorbell. Sa wakas mga ante, dumating na rin yung pinakahihintay ko. Dumating na kasi yung rice cooker namin na in-order ni Hapon sa Amazon. Bilang isang housewife, eto na minsan yung gustong gusto ko, yung may mga bagong gamit sa bahay. Ewan ko ba mga ante, minsan nag-iiba na yung gusto natin sa buhay. Pagkatapos ng mga 5 minuto mga ante, hindi ko sana to i-unboxing. Tumawag kasi si uncle yung mga ante, sabi niya buksan ko na daw to para makita namin kung may sira o wala. Kapag may sira, ay babalik to ni Hapon. Kapag ina-unboxing ko nga to mga ante, ay kausap ko si Hapon dyan. Oh, daddy, kire, kore. Atara, si rice cooker. Habang kausap ko nga dito si Hapon, sabi nga niya sa amin ay mag-asikaso daw kami dahil pupunta kami sa dagat kinabukasan. Day off kasi ng asawa ko kinabukasan kaya nag-iaya siyang mamasyal. Tapos kung kausapin si daddy ay lalagay ko na dito yung bagong rice cooker namin. Inalis ko na rin yung lumang rice cooker namin dahil sira na. Ito yung lumang rice cooker namin na nasira dahil nga hinugasan ko. Dito lang naman sa may taas at loob yung hinugasan ko pero lang naman dun sa may saksakan. Kaso mga ante, hindi ko alam na masisira pala siya. Luma na rin kasi tong rice cooker namin mga ante, kung hindi pa to nasira, baka hindi pa bibili ng bago yung asawa ko. Baka mas matanda pa to sa akin mga ante, charot. Gustong gusto ko na rin kasi tong palitan mga ante kasi tignan nyo naman yung itsura, lumang-luma na. Kaya thank you sa asawa kong Hapon kasi nakabili siya ng bagong rice cooker namin. O diba ang saya lang? Ang sabi nga ni Hapon kanina, ay gamitin ko na to kaagad para makita namin kung may sira o wala, kung gumagana o hindi. Kaya dali rin ako nagsaing para masubukan nga namin tong bagong rice cooker namin. Siyempre, bago ko to ginamit, ay hinugasan ko muna yung pagsasaingan. Pagkatapos lang ng mga ilang minuto, ay naluto rin kaagad itong kanin namin. O diba magic, kanina sinaing ko lang, ngayon luto na. Katapos ko magsaing ng kanin, ay magluluto naman na ako dito ng hapunan namin. Simpleng hapunan lang naman itong lulutuin ko at sariling version ko lang din. Pag nagluluto nga pala ako mga ante, minsan hindi ako naglalagay ng bawang o sibuyas. Hindi ko lang alam mga ante kasi ganun yung asawa ko, hindi siya naglalagay ng bawang o sibuyas kapag nagluluto siya. Siguro dahil sa kanya, kaya nasanay na rin ako. O baka naman, depende yon sa niluluto. Pero pag Philippine food naman mga ante, syempre naglalagay ako ng bawang o sibuyas. Pagkatapos lang ng mga ilang minuto, ay naluto na rin tong niluluto ko. Sunod ko naman gagawin ay gagawa naman ako ng salad. Vegetable salad nga tong naisipan ko mga ante para naman may gulay si Hapon. Lagay lang ako dito ng olive oil at saka ng asin. Hindi lang po ito basta asin. Ito po yung nilalagay kapag gagawa ng vegetable salad. Pero depende po sa inyo kung ano yung klaseng asin na ilalagay nyo. Habang gumagawa ako ng hapunan namin ay dumating na rin si asawa kong Hapon. Bukas ko ng pinto, sinasabi ko kaagad sa asawa ko na okay rin na say. Style po yan dito sa Japan. Bali sinasabi ko po yan pagka uwi ng asawa ko galing trabaho. Basta kapag meron po kayong pinuntahan tapos umuwi kayo ng bahay, yun po yung sinasabi. Habang nagkukwentuhan yung dalawang mag-ama ko, ay nagluto na ako ulit. Magawa nga rin pala ako dito ng sausawan ko sa balot. Dito ko kasi isasawsaw yung balot mga ante. Papatikim natin yung mamaya kay Hapon. Habang may ginagawa ako, ay tinawag nga ako ng anak ko. Sabi niya, ay kamutin ko daw yung likod ng tatay niya. Si Kenshin yung inutusan, ako naman yung inutusan ng anak ko. Pagkamot sa likod ng asawa ko mga ante, hindi yan nawawala sa routine namin araw-araw. Ito namang si Kenshin, habang kinakamot ko yung likod ng tatay niya, ay nagpapabuhat. Nasabihan ko nga si Kenshin na kumain siya ng maraming gulay. Yasay, to na? Niko to, salada to na? Lagi ko yun sinasabi kay Kenshin, lalong-lalo na kapag kakain kami. Dito kasi sa bahay, mahirap siyang pakainin ng gulay. Kailangan ko pa siyang subuan para lang kumain ng gulay. Pero dun sa school naman nila, ay kumakain naman daw siya ng mga gulay. Ito na nga mga ante, susubukan natin pakainin si uncle nyo ng balot. Hi mga auntie, kakain tayo ng balot. Oh, ay, ang himas din. Himas. Ang sarap niya mga ante. Ayan oh. Try natin pakainin si Hapon. Wait lang. Pahigop natin yung sabaw sa kanya. Daddy, Choto, Kabitiyo. Unang tingin pa lang niya dun sa balot, ayaw niya na talaga mga auntie. Nilit ko pa nga siya, sabi ko konti lang. Ayaw niyang kumain ng balot. Wow, sarap ng suka. Yummy. Kainin ni Kenshin. Dozo. Oishi? Oishi! Oishi! Masarap daw sabi ni Kenshin. Kain ko nga si Kenshin ng konti at nagustuhan naman niya. Si Hapon naman, mahirap siyang pilitin mga ante. Baka mas lalong magalit.
Tapos na nga magpahinga si Hapon, kaya kumakain na siya ng hapunan. Ituhan na rin tong dalawang mag-ama ko habang kumakain sila. Ito namang si Kenshin, napakahirap talagang pakainin mga ante, kailangan pang subuan. Fast forward nga po mga bi, pagkatapos namin kumain, inaligo na kami ni Kenshin. Okay lang, kahit late na kami matulog ngayon kasi wala namang pasok si Hapon bukas. Tapos kung mabihisan si Kenshin, ay naglatag na rin ako dito ng higaan namin. Habang naglalatag ako dito, ito namang si Kenshin mga ante panggulo. Alam niyo ba mga bi, ito talaga yung gustong gusto ko sa asawa kong Hapon. Pagmahal siya, pagdating sa pamilya. Mahal na mahal niya yung anak namin, lalong-lalo na si Kenshin, mahal na mahal din niya yung papa niya. Pag ganito yung nakikita ko sa mag-ama ko, sobrang sarap nilang pagmasdan. Napakasarap sa pakiramdam na meron tayong masayang pamilya. Yun lang guys, at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and bye!